Hello guys! Hello! For sure, maraming natutulog na sa inyo ngayon. Gala stress na, so merienda time. Pero hindi pa ako nagme-merienda kasi kakakain lang namin kanina, busog pa. So, yun lang mga madam. Flex ko lang sa inyo. Lagi yung mga nanay, pagkatulog na yung mga anak nila, saka lang tayo nakakagawa. Pero minsan alam mo, ang sarap matulog. Lalo na pag ganyan yung mga katabi mo. Ang sarap ng tulog nila. Kaya lang hindi ka makatulog kasi syempre may gagawin ka pa. Sa pag-uurong, hindi na ako masyadong namomblema kasi si kuya, sa tuwing kakain kami, lagi siyang nag-uurong. Hindi pwedeng hindi siya nag-uurong. Naging routine na niya yun simula nung nagsanay na siyang mag-urong. So ngayon, sinasanay ko na po siyang magsaing. And then, yun, unti-unti lang, yung tipong kaya lang niya. Hindi ganun kahirap, hindi ganun kabigat. Pero, kung sa paunti-unti na yun, natututo siya. And ngayon, paglalabahin pa masyado kasi medyo mabigat pa. Pero, paglalabahin ko pa rin siya. So, susunod-sunurin ko na yan mga madam. Meron akong ate, 5 years old lang siya. Pero, natutuwa ako kasi nagkakaroon siya ng motivation sa sarili niya na, bakit si kuya? Bakit lagi si kuya? Ganun siya. Bakit lagi si kuya? Si kuya nag-uurong. Si kuya ngayon, nagsasaing. Si kuya nagtitiklop ng pinagkainan. Yung pinagkainan namin, yung ano niya pagkatapos kumain. So, nagkakaroon siya ng motivation sa isip niya na, kung kaya ni kuya, kaya ko din. So, 5 years old lang po yun mga madam ko. Si ate Nicole namin. Natutuwa lang ako, hindi siya yung, wala akong pakialam. Bahala ka dyan, kuya. Pag hindi mo siya inutusan, nagagalit pa siya. So, sana lang hindi siya magbago. Sana, ganun pa rin ang motivation niya pag lumaki na sila. Kasi mahirap na hindi kawawa ang bata sa mga bagay na ganun. Unless na lang kung sobra-sobra na yung tipong hindi na kaya ng bata, ginogora mo pa. Pero kung nakikita mong willing yung bata, unti-unti, kumbaga sa start tayo sa 0. Hanggang sa mag 1, 2, 3, 4, hanggang sa magawa na niya lahat. So, hindi naman kasi bigla lang yung pagtuturo sa bata. By step. Nung una din, minado ko, hindi ako ganun kadaling na kay kuya na turuan siyang mag-urong. Meron na siyang na words sa akin na, mami naman parang ganun. Oo, mami, sandali. May ganun siya. Tapos may tipong, okay, urungin. Makakailang sabi ka? 4, 5, 6? Pero, lately, pag sinabi mo, okay, pagkakain natin, kailangan urungan na yan. Daddy din niya, tinuturuan na din siya ng daddy niya. Nagpapakain na din siya ng manok kasi may manok kami dito. And then, ayan, tinitrain ko na rin siyang magdilig. So, one by one, or step by step, na para maturuan natin yung mga bata. Na hindi ko sinasabing masamang mag-cellphone. Limitado lang kasi unang-una may makukuha din sakit yung mga bata pag tutok na maghapon sa cellphone. Pero wala po silang cellphone. Yung panganay ko po 8 years old na po siya. Till now, marunong siyang gumamit ng cellphone. Kasi lahat kami dito may cellphone. Lolo niya, ako, daddy niya. Hindi namin sila pino-force na mag-cellphone. Iniiwan ko yung isang cellphone ko pag maalis ako para maiano ko siya kung nakagaya ka na ba, nakaayos ka na ba, papasok ka na ng school, ganitong oras, kailangan nakabihis ka na. So, matatawagan mo siya on time. Marunong siyang gumamit, pero sa paglalaro, okay lang pong maglaro. Wala naman pong masama doon kasi games, ng bata. Pero syempre, pag limit lang. Pero natutuwa po ako, hindi po nanghihingi ng cellphone yung mga anak ko. Kasi wala na, sila dito sa bahay nabibisi sila sa panonood lang ng TV.
Pag naglilinis ako, gumagayak din sila, sumasabay sila. Kung ano yung ginagawa ko, tinitingnan nila, kasama ko sila doon sa pinaggagawaan ko. May portion na yung bunso ko sasabihin niya, Mami, hindi ka pa ba tapos dyan? So, yun lang mga mami. Nasa ating mga magulang, nag-uumpisa yung lahat. Although, syempre, may nagagawang mali yung mga anak natin, is very natural. Kasi bilang nanay, kayo, bilang nanay din, na tayo, tumandal na tayo, pero galing din tayo sa kung nasaan yung mga anak natin. So, try natin gawin yung ginawa ng mga magulang natin na maganda, kung paano nila tayo pinalaki. Pero kung sakali mang hindi tayo pinalad yung iba, na iniwan ng magulang dahil merong dahilan. Kasi hindi tayo iiwan ng mga magulang natin ng walang mabigat na dahilan. And hindi din binigay ng Panginoon sa atin yun na iwanan tayo ng magulang natin. May may dahilan ng lahat. Pero kung hindi man maganda yung nangyari sa buhay mo nung bata ka pa, yun yung wag mo nang iparanas sa kanila, sa mga anak mo. I-level mo palalo yung pagiging nanay mo para mas ma-appreciate nila, para paglaki ng anak mo, hindi mapagdaanan ng anak mo kung ano yung napagdaanan mo. So ako, yung napagdaanan ko sa magulang ko, super saya, super challenging, na hanggang ngayon, na i-refresh ko sa sarili ko. Hindi ko po ito sinasabi kasi nangiinggit ako or what. Hindi po kami ganun kayaman. Actually po, ang bahay po namin dati is haligi, yero, bintana, yero, pintuan, yero, dingding, bubong, yero, init at lamig, sala sa init, sala sa lamig, kumbaga. So, hindi ganun kahirap po yung buhay namin. Hindi rin po kami pinamanahan ng mga magulang namin ng bahay, ng lupa. Ito pong bahay na to ngayon, kung saan po kami nandito ngayon, pinagpaguran po ng unang-una ng kapatid ko. Pangalawa din kami. Nagtuwang po kaming magkapatid para po sa magulang namin. So, sana pagdating ng araw, ganun din yung may bigay sa amin ng mga anak namin, pero kung hindi naman, salamat. Kung ano lang yung binigay namin sa kanila, yun na yung kaya namin. Kung sabi nga nila, matuto kang mamaluktot sa kumot na maiksi kung wala ka pang pambili ng malaki. So, yun lamang po mga madam. Share ko lang po yung karanasan ko ngayon nung bata ako na naging anak ako. Na ngayon na ako yung may anak. Na sino-forward ko sa kanila kung gaano kasarap na may magulang. So, yun lamang mga madam ko. Marami pong salamat sa mga nanood, nakinig sa mga sinabi ko. Wala po sanang magalit. Kasi based on my experience lang din naman. Bilang mga nanay, so sobrang dami nating nanay. Tsak na ang daming relate na ang nanay hindi lang po nag-aayos ng bahay, nagliligpit ng bahay, kundi inaayos din po yung buhay ng mga anak nila. Katuwang nung ama. So, nanay at tatay, always pong tandem yan sa mga anak.